Ito mga kapare ko ay ang Camon 30 Pro 5G. At sa video na to, napakadami natin pag-uusapan sa device na to dahil meron to mga solid at magagandang features gaya na lang ng Sony IMX890 50MP na solid camera sensor, gaming chipset na Dimensity 8200 Ultimate, naka-AMOLED display na merong 144Hz support, merong massive 5000 mAh battery and 70 watts fast charging capability. Pero ang big question, sulit ba bumili or okay bang bumili ng isang Camon 30 Pro 5G? Yan yung pinakapag-uusapan natin sa video na to dahil i-share ko sa inyo yung na-experience ko sa device na to at kung ano ba yung mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa kanya. Kaya ngayon, tara, mag-usapan na. Simulan muna natin sa isang mabilisang unboxing. Pagdating sa box nito, same design as before pero wala naman tayong paka dyan. Tingnan natin yung nasa loob nito dahil pag open ng box ay makikita agad natin dito yung ating Camon 30 Pro 5G unit. As usual, meron sa kanya nakabalot na plastic and then nandito yung mga specification niya. Mamaya pag-uusapan natin yan. Sa second layer naman ay makikita natin dito yung ating Camon box. And then sa loob ng box ito, dito natin makikita yung ating tempered glass na pre. Kasama yan dito mga kapare ko. Followed by tempered glass equipment kapag ikakabit na natin to sa phone screen natin. Madali lang naman, node na lang kayo sa YouTube. And then nandito na rin yung ating 12+1 warranty certificate at saka yung ating warranty card. And then makikita na rin natin dito yung ating black na hard case. Mamaya pag-uusapan natin to. And then sa last layer, makikita natin dito yung ating 70 watts fast charging power brick at saka yung ating charging cable. And that's pretty much it. Okay, ito yung look ng ating Camon 30 Pro 5G. Pagdating nga pala sa design nito, meron tayo ditong two color variant. Usually, meron siyang white which is tinatawag na snowy white na merong vegan leather finish. And then yung next color naman is black which is itong hawak-hawak natin. At ang tawag dito is Iceland Basaltic Dark na merong glass back. And to be honest, sabi ng iba at based sa mga nakita kong review sa ibang bansa, ay maganda yung color ng white. Pero based sa design nitong black, para sa akin okay to. Dahil tingnan nyo naman, ang pogi tingnan, mysterious ang dating, and also elegant looking. And usually, isa to sa pinaka nagustuhan ko sa Camon series ng Tecno dahil hindi sila umuulit ang design, which is makikita natin na talagang nag-i-invest sila sa mga designer para makapagbigay ng unique at ng magandang design ng mga phone nila. At least sa Camon lineup ng Tecno. At isa lang yung masasabi ko dyan, I hope ipagpatuloy ito ng Tecno sa mga susunod pa nila na release, hindi lang sa Camon series, pati sa iba nila mga phone. I hope mangyari yan in the future, di ba? Anyway, mabalik tayo sa design nito. Kung makikita natin dito mga kapare ko, talagang maganda yung combination ng matte black finish and also konting glossy finish dito sa back part niya. Makikita din natin dito yung bagong dating ng kanyang camera bump at makikita natin sa loob na meron tong triple camera setup at ang tawag dito ay 3-axis camera. Meron nga rin pala tong breathing light indicator na makikita natin sa right side banda ng ating camera bump. Makikita natin dito yung kanyang red na light and then yung LED light natin para sa camera. And then dito, ito ay nagre-respond sa charging and coming calls, video recording, and also camera timer. And based kay Tecno, kaya ganito yung look ng ating Camon 30 Pro 5G design ngayon and naka-base daw ito sa design ng isang classic camera. Ang idea kasi ng design na to ay para daw mapil ng user na may hawak ka ring camera kapag gamit-gamit mo itong Camon 30 Pro series. And to be honest, based on my experience, hindi ko siya napil. Bakit? Dahil most of the time, nagtitake ako ng photo and video vertically at bihira ako mag-shoot or mag-take ng photo ng naka-landscape or horizontal yung phone ko. Pero just as I said, maganda yung idea at good siya and kudos kay Tecno para doon. Anyway, dahil bago yung design at unique din yung dating, ito pa yung mga bago na meron dito kay Tecno Camon 30 Pro. Unang-una, meron tong IR Blaster which is pwede natin gamitin para makontrol yung common electronics natin sa bahay kagaya ng TV, aircon, monitor, or kung ano-ano pa na pwedeng gamitin ng IR Blaster or ng infrared sensor. Next, meron na rin itong dual speaker at naka Dolby Audio na rin at ito nga pala yung sample niya. Anyway, ang maganda dito, meron na rin siyang IP rating. Meron na rin tong IP50. At yung isa pa sa nagustuhan ko dito kapare ko, meron tayong wet hand touch technology. Na kung saan, kahit na mabasa or matalamsi ka ng tubig yung Camon 30 Pro 5G natin, magagamit pa rin natin yung screen niya or mananavigate pa rin natin siya. Meaning, magagamit pa rin natin siya na parang hindi siya nabasa ng tubig unlike sa ibang mga device na parang nag-ghost touch yung screen or hindi siya mapindot kapag nabasa ng tubig. And I hope sana sa mga susunod na phone na i-release ng iba't ibang mga brands dyan, magkaroon na ng ganitong technology dahil napaka-useful nito to be honest. Anyway, meron mga nadagdag na features na nagpaganda sa device ito, meron din mga bagay or features na hindi na nilagay or inalis sa Camon 30 Pro 5G.
At unang-una, yan yung ating expandable storage. Yes mga kaparikoy, wala na po tayo ditong expandable storage slot. Pero ang maganda dyan, meron siyang 512GB variant mga kaparikoy, kaya pwede na rin natin itong masolusyonan. Dahil ang pinaka-importanting storage is yung ating internet. Anyway, yung pangalawang nawala dito ay yung kanyang 3.5mm audio jack. And yes mga kaparikoy, wala na po talaga siyang 3.5mm audio jack. Mapipilitan tayong gumamit ng USB-C na wired earphone kung gusto pa rin natin gumamit ng wired earphone, or kaya gumamit ng wireless earphone kung meron man tayo. And for me, medyo sad yung part na yun. Okay, ngayon pumunta tayo sa exciting part. Dahil ang bentahe ng Camon 30 Pro 5G ay kanyang camera, ngayon pag-usapan natin yung kanyang display. De, joke lang. Pag-usapan natin yung kanyang camera capability. Pagdating sa rear camera nito, meron tayo ditong triple camera setup. Binubuo to ng kanyang main camera na naka Sony IMX 890 megapixel sensor with OIS mga kaparikoy. Meron din tong 50 megapixel anti-distortion ultra-wide lens at 2MP depth sensor. At pagdating sa kanyang video resolution capability, ay kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS. At pagdating naman sa selfie camera nito, meron tong 50 megapixel camera sensor. At kaya na ito mag-shoot ng 4K at 60 and 30 FPS din pagdating sa kanyang selfie camera video quality. Now, pagdating sa photo quality nito mga kaparikoy, isa lang yung masasabi ko, saturated, vibrant, sharp, at maganda talaga yung photo quality na nakuha natin dito. Wait, isa lang daw no, pero ang dami kong sinabi. De, joke lang. Pero hindi ganun ka-perfect yung camera capability nito. Meaning, meron pa rin mga times na medyo soften yung kulay na nakukuha natin. Kinukulang sa saturation, kinukulang din sa sharpen ng mismong image. And also, minsan, kinukulang ng shadow. Pero para sa akin, okay pa rin naman to, pero kinakailangan natin tong i-keep it mind. Pagdating naman sa portrait mode nito mga parakoy, nabigla din ako dahil ang smooth, ang ganda ng edge detection. However, hindi siya perfect. Meron pa rin talaga mga part na kapag pangit yung lighting mo, o kaya sometimes meron kang mga small objects dyan sa katawan or dun sa tinitik mong subject, for example, buhok, o kaya puno, sanga, etc. na medyo maliit at hirap na i-detect yung edges doon ng sensor, meron pa rin mga times na may lalabas at lalabas pa rin talaga dun sa kanya yung bokeh effect. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung kanyang super night mode dahil maganda talaga yung processing dito. Talagang napapaliwanag yung mga photo. Ito yung mga sample natin. Except the fact na ito ay process na, sharp pa din tingnan yung kanyang photo. However, hindi pa rin tayo makakaiwas sa mga medyo noisy na photo or medyo smooth or medyo soften yung mga photos dahil nga, syempre, gabi pa rin tayo magtitake ng picture, so keep it mind. Pagdating naman sa kanyang video capability, okay naman yung quality, maganda. However, kapag nag-shoot tayo dito ng 4K at 60 FPS, hindi ganun ka-stable. Yun lang yung medyo magiging problema natin dito. But meron tayo ditong built-in stabilization feature na kung saan kapag inactivate natin, magiging stabilize yung footage natin. However, bababa sa 4K at 30 FPS yung video settings natin at medyo may konting crop doon sa video. Pero maganda naman siya kaparekoy. Kitang-kita niya naman na naging stabilize siya. Pero kung gusto nyo pa rin naman i-maximize yung 4K at 60 FPS or gamitin talaga to nang hindi nagkakaroon ng wiggly, ang isang best option dyan ay bumili ng gimbal. At dyan papasok yung partner ngayon ng Camon 30 or ni Tecno. At yan yung DJI Osmo SE. Maganda tong gimbal na to mga parakoy dahil meron siyang object tracking or motion tracking. So pwede kanyang sundan once na i-place mo lang sa isang lugar and then maglakad-lakad ka, magpa-follow yung camera sa'yo. Mabilis naman yung kanyang tracking pero syempre nakadepende pa rin sa speed ng subject. And also syempre maganda yung kanyang stabilization. So ito yung mga sample. Ito yung 4K at 60 FPS na gimbal. As you can see, ang smooth niya, maganda na siya. And then syempre stabilize na rin yung dating unlike kanina. Ito naman yung may stabilization na plus yung ating gimbal itself. At kitang-kita niya naman kung gaano ka-smooth yung video na nakuha natin dyan mga kaparekoy. Anyway, kung interesado kayo sa gimbal na to, ilalagay ko yung kanyang link dyan sa description para kung gusto nyo bumili, click nyo na lang yan. Pagdating naman sa selfie camera nito mga kaparekoy, medyo okay naman pero ang pinaka na-notice ko talaga dito is masyadong maputi o masyadong ma-highlight yung photo niya. By the way, hindi ko binago yung exposure niyan. As in kusa yan, sariling process niyan mga kaparekoy. Pero nagustuhan ko naman dito yung kanyang portrait mode and also yung color ng balat natin dito sa mismong photo. However, medyo enhanced pa rin naman to pero hindi siya kagaya ng ibang mga phone na na-try ko na super enhanced to the point na sobrang puti or maputi na ako dun sa picture. Dito, sakto lang. Pero meron pa rin namang sharpness yung photo na nakukuha natin dito. However, mas lamang yung pagkakaroon niya ng highlight kaya medyo nagiging soften kaparekoy yung ating mismong photo. And I think mapipix naman tong highlight part na to sa mga susunod na software update. For sure yan. Pagdating naman sa kanyang video capability, ito yung sample. Mga kaparekoy, ito yung 4K at 30 FPS ng ating Camon 30 Pro 5G. 30 FPS lang yung shoot ko kasi 30 FPS i-export yung video. Anyway, pagdating dito, nagustuhan ko yung kanyang stabilization. As you can see, stabilize yan mga parekoy. Naka-stabilization mode siya. Same nung features na meron doon sa kanyang main camera. At yun yung nagustuhan ko dito.
So yung sad part lang, meron siyang crop at ito yun. Yan, may crop siya kapag nag-stabilization tayo. Pero pag wala naman siya or hindi nyo gagamitin yung stabilization, hindi naman siya magkakaroon ng crop. Yun yung maganda. Okay, mag-move na tayo dyan sa ating camera part at pag-usapan na lang natin yung final verdict ko dyan mamaya sa dulo ng video na to. Pero bago yon, pag-usapan muna natin yung ibang features at syempre, hindi mawawala yung isa din sa bintahin ng device na to, which is yung kanyang gaming capability. Let's go! Again, yung ginamit na chipset dito is MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. 4nm yan mga kaparakoy. Binubuo to ng octa-core CPU na mayroong 3.1 GHz max clock speed. By the way, Cortex A78 yan. Partnered by GPU na Mali G610 MC6. At medyo malakas and also good na rin to for gaming capability. Dahil nakakuha lang naman to ng Antutu benchmark score na 900,000 plus. At pagdating sa CPU and GPU grade nito is almost pantay lang din yung dalawa. Kaya makakita tayo dito ng balance performance. Pagdating naman sa thermal nito, tinesting natin siya ng 1 oras dito sa thermal throttling app at ito yung nakuha natin. As you can see, medyo pabago-bago yung data na nakuha nyo dito dahil merong pagkakataon na bumaba siya sa 80% at meron din pagkakataon na bumalik siya at nag-maintain sa 80%. Kaya mas makikita natin sa gaming test kung ano yung kayang gawin nito pagdating sa thermal. Nagsagawa din tayo dito ng Wildlife Extreme Stress Test. Nakakuha tayo dito ng best loop score na 1,740 at nakakuha tayo dito ng stability na 98.5%. Maganda yan mga kapare. At nakakuha tayo dito ng temperature from average temperature na 32 degrees Celsius hanggang sa maximum niya na 50 degrees Celsius. At nung sinasagawa ko tong test mga kapare ko, hindi naman siya nag-crash or hindi man siya nag-restart or nag-auto-restart para i-cool down yung sarili niya kahit umabot siya ng 50 degrees Celsius sa testing. So ibig sabihin, kayang-kaya niya yung ganong temperature. Pero tingnan natin sa gaming kung ganun ba yung mangyayari. By the way, before we start mga kapare ko, meron nga pala tayo ditong game booster na side panel. So dito pwede nating i-adjust yung performance ng device natin sa tatlong mode. Meron tayong saving mode, equilibrium mode, at saka yung ating performance mode. So same lang yan dun sa iba natin mga game booster na nagagamit before sa iba't ibang mga devices. So kapag nag-browse down tayo dito, makikita pa natin yung ibang mga gaming features kagaya ng sensitivity touch, bypass charging. Yes, kapare ko, meron na tayo ditong bypass charging. Meron na rin tayo ditong hide notification or black notification, etc. So halos lahat ng features ng game booster na madalas natin ginagamit meron dito. Pero sana lagyan din nila to ng voice changer kasi hanggang ngayon wala pa rin siyang voice changer. So marami kasi may gusto nun, 'di ba? Anyway, simulan na natin yung gaming test. So, una ko siya sinalang kapare ko dito sa Warzone Mobile. Yung frame rate settings natin dito is uncapped and then naka-medium settings tayo dahil ito yung maximum na kayang ibigay. And then pagdating sa kanyang mismong gaming performance, okay naman, however, hindi stable sa 60 FPS yung kanyang FPS. Pero pumapalo siya ng 60 FPS. Yun nga lang, hindi siya stable. So, madalas yung kanyang FPS is naglalaro sa 48, 45 to 60 FPS. At yung pinakamababang nakita ko dito, which is dip lang naman as in saglitan lang nangyari, is 35 FPS, which is not bad dahil kagaya ng sinabi ko, basta hindi siya mag under 24 FPS, hindi yan lag tingnan mga kapare ko. Usually yung 40, 30 okay yan mga kapare ko para dito. And yeah, based on my experience, smooth naman yung paglalaro ko dito sa Warzone Mobile. Hindi naman ako nakaranas ng FPS drop na malala to the point na talagang nag-i-stack up na yung screen, mga ganong bagay. Anyway, yung endpoint natin dito, playable siya sa Warzone Mobile. Pagdating naman sa temperature na nakuha natin, after ng turon sa paglalaro, umabot din niya ng 25 minutes, pumalo lang naman sa 42 to 43 degrees Celsius yung nakuha natin dito ang temperature. So pagdating sa ganitong temperature, quiet normal pa yan para sa device natin, pero mataas na yan kapare ko. So okay pa rin naman, pero medyo mataas na yan. So pagkatapos natin maglaro ng Warzone Mobile, and next naman nating nilaro is itong Genshin Impact. And then yung settings sa supported niya dito is medium graphical settings. In default, ibig sabihin pang medium graphical settings to at 60 FPS, pero sinetup ko muna siya sa highest graphical settings at 60 FPS para makita ko kung ano yung performance niya. At pagdating dito, okay naman yung performance niya, maganda naman yung FPS na nakuha natin dito. However, same as before, hindi siya stable sa 60. Usually, kahit yung 8300 ng Poco X6 Pro, hindi din naman stable dito. So, reasonable. By the way, sinetup ko nga pala lahat ng game na tinasang natin dito sa performance mode, which is yung pinakita ko kanina sa game booster neto, para wala tayong limit dito sa kanyang performance. And then after siguro ng mga several na paglalaro natin, almost 10 minutes din yung nakalipas, ay nag-switch ako sa medium graphical settings. And then dito, mas naging stable siya sa 40 to 50 FPS kasi nga kagaya ng sinabi ko, yung highest bumababa pa siya ng below 30 FPS. So yung pinaka sweet spot na settings para dito sa Genshin Impact, para dito sa Common 30 Pro ay syempre yung kanyang medium graphical settings at 60 FPS. So mas malalaro nyo ng mas smooth, mas maganda, stable yung FPS. Pero kahit i-set up nyo naman sa highest graphical settings, okay lang din naman. Yun nga lang, medyo hindi stable yung FPS pero hindi siya lagi or hindi siya nagkakaroon ng frame drop. And by the way,
Anyway, meron nga rin pala mga times sa kung saan kapag nagte-teleport tayo sa iba't ibang mga map, bumababa yung FPS niya kasi nare-render niya pa yung mismong mapa. Yun yung pinaka napansin ko nung unang testing ko dito. Anyway, after 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro, which is nakapaglaro tayo dito para gawin ng 35 minutes sa ating Genshin Impact, tinapos ko kasing mission, nakakuha tayo dito ng 44 to 45 degrees Celsius na temperature. And to be honest mga kaparekoy, mataas na po yan. Yung 43 or 40 to 43 degrees Celsius, normal pa yun reasonable pa yun. Pero yung umaabot ng ganito, medyo sketchy ng konti. Pero reasonable din naman na umabot siya ng ganito mga kaparekoy dahil naka-performance mode tayo dun sa ating game booster. Sa lahat ng game yan mga kaparekoy. And kagaya nga na sinabi ko, tuloy-tuloy yung pag-gaming test natin dito mula sa Warzone Mobile papunta dito sa Genshin Impact. Kaya medyo reasonable yung nakuha natin. Pero tingnan natin sa ibang game. Again, walang pahinga-pahinga, pinasok agad natin or sinalang agad natin yung ating Mobile Legends. So sa Mobile Legends, yung supported settings niya is ultra. At pagdating sa kanyang gaming performance is okay at napaka-decent na performance na napakita niya dito. Dahil nakakuha tayo dito ng maintain 110 to 120 FPS mga kaparekoy. Bihira itong bumaba ng under 110, which is natural kaparekoy dahil wala pa ako nakita na nag-stable sa 120 FPS kahit yung mga Red Magic phone na na-testing ko before, wala ako nakitang ganon. Endpoint, wala natin yung kinakailangan pang pag-usapan sa Mobile Legends, napaka-decent na performance dito at hindi tayo nakakita ng FPS drop. Pagdating naman sa temperature na nakuha natin dito mga kaparekoy, nag-average lang to ng 40 to 41 degrees Celsius, which is not bad para sa MLBB. Yung next naman na sinalang natin dito and yung last is itong CODM. Yung supported settings na dito is kaya niya nang mag-unlock ng ultra frame rate. Yes mga kaparekoy, kayang-kaya na niya. So sinet up ko siya sa ultra pero yung condition niyan bababa yung ating graphics quality sa low at ito yung nakuha nating performance sa kanya. Pagdating sa gameplay nito, wala natin yung kinakailangan pang pag-uusapan. CODM to sa halos siguro lahat ng phone ay optimize tong game na to. Yun nga lang, ipagbabasihan pa rin talaga yung lakas ng chipset mo para makapag-unlock ng mga highest graphical settings at saka frame rate. Pero anyway, speaking of frame rate, nakakuha lang tayo dito Parakoy ng maintain 90 FPS pagdating dito sa CODM, which is nice mga Parakoy dahil nagbigay ito ng decent and smooth performance pagdating dito sa game na to. Yun nga lang, hindi niya na max out yung 120 FPS. Pero kagaya lagi na sinabi ko, okay na po yan. Above 60 FPS is considerable as okay. Hindi na natin kailangan pa maghanap ng mataas FPS. Goods na po yan ganyan. And yeah, kagaya na sinabi ko, CODM to, kaya wala tayong naging problema sa gameplay, wala tayong nakitang paglag, wala tayong nakitang thermal throttling, and also hindi din tayo nagkaroon ng FPS drop. And by the way mga pare ko, gagawan nga pala natin to ng extreme gaming test kasi medyo interested ako sa kanyang chipset which is 8200 Ultimate at gusto kong makita kung ano yung kayang gawin ng device na to doon sa gagawin nating extreme gaming test. Kaya mga interesado dyan, huwag nyo kalimutan i-hit yung subscribe button and notification bell or kaya antayin nyo na lang na i-post natin dito. Basta next week mapopost natin yan. Anyway, pagdating sa temperature na nakuha natin dito sa CODM, nakakuha tayo ng 38 to 40 degree Celsius. Anyway, ngayon magbubo na tayo dyan sa gaming capability ng device na to at ngayon pag-usapan natin yung iba pang mga specification na meron tong device na to. Unahin na muna natin yung kanyang display. Sa display na ito, meron tong 6.78-inch AMOLED display na merong 144Hz, naka Full HD plus 1080p resolution display, and also meron rin tong wideband security level L1. Meron rin tong 1300 nits peak of brightness kaya pwede natin gamitin outdoor. Pagdating naman sa kanyang touch sampling rate, ito ay naka 360Hz kaya medyo responsive yung screen natin habang naglalaro. At kung gusto mo naman manood dito ng action movie, anime, Netflix series, or kung ano-ano pa basta more on videos or movie, may enjoy mo kapare ko yung panonood dyan dahil ito ay merong color gamut na 100% DCI-P3. Dahil na rin yan sa pagiging AMOLED display ng phone na to kaya for sure mag-i-enjoy ka sa mga papanoodan mo mga movie dito. Anyway, pagdating naman sa operating system na ito ay naka iOS 14 under ng Android 14 mga kapare ko which is naka-latest OS na tayo dito mga kaparekoy. At pagdating sa kanilang software support update, hindi ko pa nakukuha yung actual data nito. So update ko na lang sa comment section if mayroon tayong makukuha o sasabihin sa atin ni Tecno. Pero let's assume na nasa 1 to 2 years pa rin yung kanilang software update mga kaparekoy kasi yan naman talaga yung default. And speaking of software, meron pa rin to mga special features na kasama. Gaya ng dynamic port. Yung dynamic port parang dynamic island ng iPhone. Nag-i-interact to sa face unlock, call, recorder, charging animation at saka mga tips. So, makikita natin yan dyan. And syempre, hindi mawawala dyan yung ating floating windows at saka yung ating smart panel. Pagdating sa battery nito, meron tong 5,000 mAh battery. Massive yan. And then, meron tong 70 watts fast charging capability. And based on my experience kaparekoy, for average use, kayang-kaya itong tumagal ng isang araw. Full straight, mga kaparekoy. Now, usapang pressure and final verdict tayo. Yung pressure talaga nito is officially magiging 19,999 pesos para sa kanyang 512 GB of variant. As of now kasi, walang i-release sa 256 GB.
Pero sabi ni Tecno, paparating na raw yung 256 variant kaya mauuna yung 512 variant niya. So ibig sabihin yung mabibili nyo sa TikTok sa May 10 is 512GB. At yung SRP niya nga is 19,999 at yung kanyang sale price is 18,199 pesos para sa early bird. Para naman sa 256 variant, if ever na magkakaroon na to, kasi currently wala akong idea kung magkano yung presyo nito, maaring maging 18,000 plus yun mga kapare ko kasi lagi namang minus 1K. At maaring mas bumaba pa yung presyo niyan if magiging official na yan sa Lazada and Shopee dahil mayroong mga event lalo na every month sa mga shopping platforms na to. Anyway, basic experience ko dun sa product, masasabi ko na okay siya pagdating sa kanyang camera dahil for my standard, yun yung nagustuhan ko. However, dun sa selfie camera niya, medyo tagilid siya sa akin ng konti at saka dun sa kanyang video quality pagdating sa selfie camera, medyo hindi ko nagustuhan ng konti lang naman pero yung kanyang main camera is okay na. Pero hindi siya yung pinaka the best na nagamit ko so far pero isa siya sa mga best na nagamit kong phone camera. Pagdating naman sa gaming capability nito mga kaparakoy, ang pinaka maaasahan natin magiging problema dito is yung kanyang thermal. Nakita niyo naman sa mga gaming test na ginawa natin, medyo matataas yung nakuha nating temperature doon. Kaya gagawin pa natin yung gaming test para mas makita natin kung magta-thermal throttling ba tong device na to sa mga game na isasalang natin sa kanya. So antay-antay niyo yun mga kaparakoy. Pero in overall, para sa mga mild gamers dyan na kayang mag-sacrifice ng graphics, okay naman siya para sa akin. Pero yun nga, yung thermal niya yung magiging problem. Pero ang pinakatanong ninyo marahil, mare-recommend ko ba itong phone na to para sa kanyang presyo? Para sa akin kapare ko, hindi if 19,999 nyo siya mabibili. Although naka 512GB to mga kapare ko, reasonable pa rin na kung mabibili ninyo to sa 18,199 pesos. Yan yung pinaka endpoint, okay? Para sa 512GB niya, yes ako dyan sa 512GB variant for 18,000 plus pesos. Kung mabibili nyo yan kahit mga 19 plus, wag lang 20,000, okay pa rin sa akin yon. Pero ang pinaka the best dyan, if ilalabas na yung mismong 256GB variant niya, hindi ko pa kasi alam talaga yung official price kaya hindi ako makapagsabi sa inyo kung ano ba yung presyo niya at yung ba yung marirecommend ko sa inyo. So far, ang gagawin nyo na lang siguro muna, wag muna kayong bumili if undecided pa kayo para sa kanyang presyo. Pero kung meron or maabutan ninyo yung sale na 18,199 o kaya antayin ninyo mag-official to sa Shopee or Lazada at makakuha pa kayo ng mga voucher codes or mas mababang presyo dito, definitely oo yung sagot ko. Dito ko natatapusan yung video. If meron akong mga bagay na hindi nasama sa video or kaya meron kayong mga tanong, pag-usapan natin yan sa comment section. This is your boy, para kay Steven Tips. Peace out. Let's go.